naghahanap, kumakatok sa'yo o dinggin mo, Panginoon.
pagsamo ko sa iyo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Kami na iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man. Naghihintay, umaasa sa katugunan mo, lingapin mo kami ngayon. Daing namin sa'yo, pagkat tanging ikaw makakagawa. Mga kamangha-mangha at pagbabago sa aming buhay. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Magpakailan pa man. Di ko naisang mapahamak ka, hindi ko naisang maghirap ka. Dakila ang pag-ibig, inialay ko sa'yo, sa'yo. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, mapagkailan pa man. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man.
never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I'll praise, I dream to see your face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne, 'cause you're the superstar. I never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. Jesus, Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I'll praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne, 'cause you're the superstar. 'Cause you're the superstar. 'Cause you're the superstar. Magandang gabi po sa ating mga lahat. It is with a heart of gratitude to God that I welcome you to our GBS tonight. So patuloy po tayo nagpapasalamat din po sa ating po minamahal na Bishop Louie and Pastor Norma Santos para sa patuloy po na paggabay po sa ating pong lahat. Ngayong gabi mga kapatid, ang puso po natin ng ating pagtitibayin sa ating pong pag-aaralan. Pero bago po ang lahat, mas maganda po ay tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon so that we can grasp tonight's message. So let's first seek God's presence. So tayo po muna manalangin, yuko natin na ating pong mga ulo. Amang banal na nasa langit, tunay na napakabuti mo po. We thank you for another night of learning more of your word, your will, and your guiding wisdom for us. Panginoon, hinihiling lamang po namin na patawarin mo po kami sa aming po mga pagkakasala. Kung kami pa po, Lord, ay may mga nagawang hindi maganda, nasabi, naisip, Lord, linisip mo po kami. Ang aming po mga puso, ihanda mo po, Panginoon, sa mensahe mo ngayong gabi na maging matabang lupa at napagtataniman po ng mga salitang maririnig po namin ngayong gabi. Ingatan mo rin po ang bawat isa po makikinig ngayong gabi. Muli sa iyo po lahat na kadakilan at kapunihan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord mga kapatid. Last week, we have concluded our study with the parable of the fig tree, in which we learned that although the season of repentance invites everybody and is limitless in forgiveness, pero ito po ay may hangganan. Kaya dapat po ay ating pong seryosohin. Moreover, ang ating pong knowledge when it comes to signs should lead to alertness and compliance, not neglect. So tonight,
bilang pagpapatuloy, let's talk about another new parable, and it is the parable of the sower, the same seed, 4 hearts. Ang sabi po sa Matthew chapter 13 verses 1 to 11, on the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea. And great multitudes were gathered together to him, so that he got into a boat and sat. And the whole multitude stood on the shore. Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on stony places, where they did not have much earth, and they immediately sprang up, because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Now verse 7, and some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Now verse 8, but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears to hear, let him hear. And the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? He answered and said to them, Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Brothers and sisters, before we dig deeper with this parable, allow me to give you the setting and elements ng kwento pong ito. Unang-una, or first, kung mapupuna po ninyo, a great crowd gathers. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 13 verse 2, and great multitudes were gathered together to him. So pinapakita po nito na nagsasalita po si Jesus Christ sa isa pong konteksto ng isa pong malawakang paglaganap po ng interes at ng public attention. Now why is this? Kasi po, yung pong kanyang ministry has already become widely known. Nakilala na po yung ministry ni Jesus Christ. At napupuntahan po ng mga tao in large numbers para lang po mapakinggan po siya. So, the parable therefore ay hindi po binanggit or sinabi lang po sa isa pong private devotional setting. Ngunit ito po'y sinabi sa harapan po ng malawak at iba't ibang uri ng audience. Pangalawang setting, Jesus sits in a boat. Bakit? Napakalaki na po kasi ng crowd. Kaya mula po sa bangka, siya po ay nagturo. Na nagbigay naman po ng practical na advantage para po sa visibility. Ibig sabihin, mas nakikita po siya. At audibility. Ibig sabihin, mas naririnig po siya. At nagbigay po ng pagkakataon para sa isa pong certain solemnity and focus. Kaya naging natural platform po yung pong bangka kung saan nagsalita po yung pong sower sa buong kapulungan po ng mga tagapakinig. Kaya nga po sa Mark chapter 4 verse 1, ang sabi po rito, and again he began to teach by the sea, and a great multitude was gathered to him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole multitude was on the land facing the sea. So dinote din po nito na siya po ay nagturo mula po sa dagat in this way. Now pangatlo setting, the people stand on the shore. So nananatili pong nasa lupa po yung mga tao na nakaharap po kay Jesus Christ habang nagsasalita po siya. Na lumikha po ito ng isang malinaw po na senaryo na ano po ito. One teacher, one message, many hearers. Finally, he speaks in parables. Kaya po sa Matthew 13 verse 3, ang sabi dito, then he spoke many things to them in parables. So this means that Jesus is not merely describing farming, hindi po. Kundi gumagamit po siya ng familiar na earthly scenes. Para saan? Para po ihayag po at subukan po yung pong spiritual realities. Thus, ang setting po ay hinahanda po ang mga tagapakinig para sa isa pong pampublikong pagsisiyasat, isang mensahe tungkol po sa kaharian po na ipinahayag po sa dalampasigan para sa lahat po ng nagtipon sa ilalim po ng boses po ni Jesus Christ. However, ang tanong, why does this matter? It matters because hindi po nagsasalita si Jesus Christ ng basta-basta lang o hiwalay po sa konteksto. Hindi po siya nag-o-offer ng isang nakadetach po na lecture patungkol po sa agriculture,
or nag-offer po ng isang general lesson patungkol sa human nature. So by the time he gives the parable of the sower, siya po ay napapalibutan na po by the very kinds of responses na sinasabi po ng parable. Nakita niya po yung crowd who admire him and gladly gather around him. Bakit? Dahil po sa kanya pong authority at mighty works. Yet, admiration is not the same as discipleship. Nakita din niya po yung po mga leaders who reject him, especially yung po mga Pharisees na nag-resist po sa kanya po ministry and harden themselves against his revelation. So yung po kanilang opposition ay nagpakita po na ang nearness po to truth can coexist with deep hostility. So pwede palang malapit ka sa katotohanan, pero may matindi ka palang pagtanggi dito. At hindi lang po yan, nakita din po ng Lord yung po mga hearers na hindi po siya nauunawaan, hindi siya naiintindihan. Kasi po, nakinig man po yung mga iba sa salita po niya, pero hindi naman po nag-grasp or nakuha yung pong spiritual meaning. Dahil yung pong iba ay nadala lang po ng interest, ng curiosity, pero nananatili pong naguguluhan patungkol po kung sino po siya at kung ano po ang ibig sabihin ng kanyang kaharian. So at the same time, meron po mga disciples na sumunod po sa kanya, na kahit na sila po ay mismo patuloy pang natututo kung ano po ang kailangan para tunay na makinig. At sa likod po ng mga ito ay may mga superficial naman po ng mga tao na ang gusto lamang po ay ang mga miracles. Those who seek bread, healing, spectacle, or yung pong emotional benefit na wala naman po yung tunay na submission sa kanya po mga salita. Kaya nga po ang sabi po sa John chapter 6 verse 26, Jesus answered them and said, "Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled." So therefore, pinaliwanag po ng parable yung pong iba't ibang klase ng resulta of Jesus Christ's own ministry. The same Jesus who was preaching, healing, and revealing the kingdom, yet yung pong visible responses ay malaki po ang pagkakaiba. Thus, the parable matters because it interprets the real audience before him and the real results already appearing under his ministry. So pinakikita po nito na kung sino po talaga ang mga nakikinig sa kanya at ang tunay na mga bunga na nagsisimula ng makita sa kanyang ministeryo. Meanwhile, let's talk about the main elements. Ano-ano po ito? Isa-isahin po natin. First, the sower is the one who proclaims the word. Sa immediate context, mga kapatid, si Jesus Christ po mismo is the primary sower. Going forth para i-announce po ang kingdom of God. More broadly, yung pong lahat po ng mga matapat na nagpapahayag at nagtuturo po ng salita po ng Diyos, participate in this sowing work. Hindi po trabaho ng sower ang gumawa lang ng mensahe basta-basta, kundi ang trabaho niya is to scatter it faithfully. O ikalat po ito ng buong katapatan. Second na element, the seed is the word of God. So ito po yung nagpapakita na yung pong seed or yung binhi is divine truth na bit-bit po yung pong authority, yung pong buhay, at yung pong claim of God's reign. Now, third element, the soil represents the heart of the hearer. Some hearts are hard, some are shallow, some are crowded, and some are receptive. Thus, yung pong field ng parable is ultimately patungkol po sa tao at ng kanyang pagkatao and spiritual. Na pangapat na elemento, the fruit is the evidence of true reception. Ang goal po ng sowing ay hindi po basta mapakinggan lang, patubuin, or to gain temporary response, but to harvest. Yan po ang goal ng pagtatanim. Ang bunga po ay nagpapakita na yung pong seed has entered, rooted, remained, and matured. Kaya nga sa John 15:8, ang sabi rito, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit."
Thus, the sower proclaims, the seed is divine truth, the soil is the human heart, and the fruit is the visible proof that the word has truly been received. Ibig sabihin, ang manghahasik o ang sower po ang naghahayag ng mensahe at ang binhi po ay ang banal na katotohanan at ang lupa naman po ay ang puso ng tao at ang bunga ang malinaw na patunay na tunay ngang tinanggap ang salita ng Diyos. In other words, ito pong apat na elemento na ito ay ang bumuo po ng structure at ng theological force ng parable. Kaya po, kung pag-aaralan po natin maigi, maaari po pala na ang dalawang tao sit in the same service, hear the same message or sermon, feel the same atmosphere, listen to the same Bible verses, and yet, aalis po yan ng church with completely different results. One is broken in repentance, one is bored and untouched. Yung isa, stirred for a week at pagkatapos ay babalik sa lumang kinagisnan, habang yung isa naman is transformed for life. And this is exactly the problem na inaddress po ni Jesus Christ sa parable na ito. Hindi po dahil na mahina o wala pong kapangyarihan ng salita po ng Diyos, kung hindi po dahil ang mga puso po ng mga tao do not receive the word in the same way. Parehas na preacher na nagsalita, parehas din po ang katotohanan na pinoklama at hindi lang po yan. Same spirit-filled na environment ang nakapaligid po sa mga tagapakinig, yet magkaiba po yung visible results. Although malinaw po ang sinabi na Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void. Ulitin ko ang sabi, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. So ito po yung nagpapaalala po sa atin na ang salita po na Diyos will accomplish His purpose. Kaya lang, kung ang salita po ng Diyos will accomplish its purpose, why don't all people respond the same way? Bakit nga ba? Samantalang malino naman po na sinabi ng Bible that the word is not weak, it is not empty or powerless. Kaya nga po sa Hebrews 4:12 ang sabi rito, for the word of God is living and powerful. So, kung totoo po ito, bakit ang parehas po na preaching or mensahe ay nagpo-produce po ng repentance sa isang tao, but indifference in another? Temporary excitement sa iba, at lasting fruit naman sa iba. Truth be told, mga kapatid, hindi po nangangahulugang kulang po sa authority ang salita po ng Diyos. Sa ganyan pong klase na halo-halo o iba't ibang klaseng response po ng mga tao. At lalong hindi rin po ibig sabihin that Jesus Christ failed as a teacher. In other words, wala po sa seed or sa binhi ang problema. The problem is in the soil. Why so? Dahil ang salita po ng Diyos is already powerful in itself. Pero hindi po nito binabypass yung pong tunay na kondisyon po ng puso ng tao. Ang ibang puso are hardened, ang iba po are shallow, ang iba naman po are divided, while ang iba naman po are receptive. Sa mga katuwid, yung pong parehas na salita meets different inward conditions at nagproproduce po ng magkakaiba pong visible results. Brothers and sisters, sinagot po ni Jesus Christ yung pong tanong Hindi po sa naglalahong kumpiyansa po sa salita, kundi sa pamamagitan po ng pag-i-expose po ng tagapakinig. Kaya nga po sa Romans chapter 10 verse 17, ang sabi po rito, so then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I just want you to know na ang hearing po is not only a mere physical act. Rather, ito po ay isang spiritual event. Spiritual po yan. Sa madaling sabi, the word is powerful. Pero nagiging magkaiba po ang respondi po kasi po magkakaiba din po ang mga puso ng tao. Kaya po ang issue ay hindi po yung lakas ng mensahe, kundi ang issue po ay yung pong kondisyon po nung tumatanggap po nito. However, Jesus does not blame the sower. Hindi po sinabi na yung pong nagtanim ay careless,
unfaithful yung nagtanim or ineffective yung nagtanim. In fact, sa immediate context po, si Jesus Christ po mismo yung sower, siya po yun. And by extension, kasama po yung lahat po ng matatapat po na preachers who proclaim the word. And neither does he blame the seed. Why? Kasi po good seed po yung binhi. Kaya nga po sa Luke 8:11, now the parable is this: the seed is the word of God. Kailanman ay wala pong depekto ang salita ng Diyos. At wala din po itong weakness sa divine revelation. Wala din po itong kabiguan sa katotohanan na pinloklama. Most of all, nor does Jesus blame the message or the truth of God. So pinagdidiinan lamang po nito na hindi po powerless ang gospel, ang kingdom message, at hindi po kulang sa authority. Kaya nga po sa Romans chapter 1 verse 16, ang sabi po rito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. It is the power of God to salvation for everyone who believes. That means, kapag iba-iba po ang resulta, yung pong pagpapaliwanag, it is not that the message has failed. Instead, nilalagay po ni Jesus Christ yung pong soil, yung pong lupa sa spotlight. So with this in mind, ang issue po ay ang kondisyon po ng puso ng isa pong tumatanggap ng salita ng Diyos. One heart is hardened, another shallow, another crowded, and another receptive. Ito po yung apat na klase ng puso. Kaya po ang tanong is no longer was the preaching strong enough. Sa halip, ang tanong na po ay anong klaseng puso ang nakatanggap nito. Kaya po ang pinakamalalim po na issue is not first external, but internal, panloob. At yung pong pinaka-central question is not merely was the preaching good, or was the preacher anointed, or was the church lively. Maaaring meron pong paglagyan ng mga tanong na yan, ngunit hindi po nito naaabot yung pong the heart of the matter. Ang isa pong preaching may be faithful, yes. Maaaring sincere, yes. At spirit-led ang preacher, yes. At punong-puno po ng kabanalan ng buhay ang gawa, yes. Yet, yung pong outcome ay maaaring malaki pa rin po ang pagkakaiba. Kaya, tinuro po ng Lord na yung pong decisive issue ay nakasalalay po yan sa mas malalim than the atmosphere of the meeting. Kaya ang totoong tanong is, anong klaseng puso ang tumatanggap sa salita ng Diyos? So kung tutuusin, napaka-uncomfortable po nito. Bakit ko po sinabi? Kasi po, inaalis po nito yung pong excuse ng mga tagapakinig of blaming everything outside himself. And truth be told, ganyan po kasi minsan ng tao ang tagapakinig. Kasi ganito yung message . Kasi malamya yung preacher . Kasi hindi magaling yung nagturo . Lahat na lang ng factors ay sinisisi sa iba pero hindi niya po tinignan yung sarili niya. At itong katotohanan na ito also means na maaaring may masiglang gawain pang reliyon sa labas. Habang hindi nila namamalayan yung pong espiritual na katuyuan sa panloob. Or ang isa pong lively service ay maaaring mag-stir up ng emotion po ng mga tao na hindi naman po nagpo-produce ng bunga. Or ang isang matinding preaching, maaaring hangain po ng iba, pero hindi naman po sinusunod. Samantalang ang sabi po sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only. Kaya hindi po pwedeng na nakikinig lang po tayo basta-basta, dapat po ay sinasagawa po natin yung lahat ng ating napapakinggan. Thus, the uncomfortable truth ng parable is that yung pong tunay na issue is not simply yung pong quality ng gawain, but the quality of the heart under the word. However, this parable of the sower is dangerous. Bakit ko po sinabi? Because it does not allow the hearer to remain neutral. Ano po ibig sabihin? Hindi po kasi ito isang kwento na pwede po nating i-admire mula po sa isa pong safe distance na para bagang ito po'y patungkol lang sa ibang tao.
Rather, ito po'y tumutulak sa panloob po ng tao at pinipilit po ang isang tao na magkaroon po ng self-examination. Hindi lang po kasi ito basta tatanungin ng mga tagapakinig na, what do these soils mean? Kung hindi, we must also ask, ano bang klaseng lupa ako dito? Ibig sabihin, nagiging salamin po ito sa bawat isa po sa atin, nagiging mirror. Hinahanap po kasi nito yung pong conscience at kinokompronta po ang puso na nasa ilalim po ng salita ng Diyos. Kaya in this sense, pinipilit po ng parable na ito ang bawat tao na magtanong, ako ba ay hard? Matigas ba ako? Mababaw ba ako? Or crowded ba ako? Or fruitful ba ako? Or katulad ba ako nung wayside? Kung saan nananatili lang sa ibabaw ang salita ng Diyos and never penetrates. Or katulad ba ako nung rocky ground na mabilis rumisponde pero wala namang lalim pag dumating ang pressure. Or dili kaya katulad ba ako nung thorny soil kung saan nandun naman po yung salita ng Diyos, meron naman eh. Kaya lang was choked by cares, by riches, by pleasures of this world and competing desires. Or ako ba ay namumunga talaga sa pamamagitan ng matyagang pagtanggap po ng salita ng Diyos? Try to think about it, mga kapatid. Kailan po makakasagot niyan? Pero kung mapupuna po ninyo, kahit mga abstract na tanong po ito, pero ito po ay may spiritual na umaabot po sa nakatagong buhay ng isang tao. In fact, makikita po natin yung pagiging seryoso ng challenge na ito sa mismong salita po ng Diyos. Ang sabi po sa Matthew 13 verse 9, he who has ears to hear, let him hear. I just want you to know na hindi po itong casual conclusion. It summons to spiritual attentiveness. In which sinabi rin po yan ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves as to whether you are in the faith. So ang challenge po ng parable ay wala pong sino man ang mananatiling tagapagmasid lamang mula po sa malayo. The word comes not only to inform, but to expose. Not only to teach, but to test. That is why sasagot po ang bawat tagapakinig po sa harapan po ng Diyos kung anong klaseng soil he is becoming under the preached word. However, the first major truth of the parable is that the same seed is sown on all four soils. Isa po ito sa pinakamahalagang observation na ginawa po ng Lord through the structure of the story. Brothers and sisters, hindi po nagpalit ng binhi from one soil to another. At lalong hindi din po ito isang mahinang klase ng seed sa isang lupa at malakas pagdating sa iba. It is the same divine word, the same gospel truth, the same kingdom message. Therefore, whenever the outcomes differ or nag-iiba po yung resulta, yung pong pagpapaliwanag ay hindi po nakasalalay in the seed itself. That means, first, the problem is not the Bible. Tandaan po natin, kailanman ay hindi po defective ang salita po ng Diyos. Hindi po ito powerless and all the more hindi rin po ito insufficient. Again, ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and powerful. Second, the problem is not the gospel. Ang sabi po ng Romans 1:16, the power of God to salvation. So if some reject it, tinanggihan nila, hindi nila tinanggap, hindi po ibig sabihin na ito po'y nagpatunay ng kahinaan ng mensahe. Therefore, ang pangatlo, the problem is not the message. Why so? Dahil ang katotohanan po ng Diyos ay hindi po nabibigo dahil lang ang magkakaibang tao respond differently. Kaya po sinabi ng Isaiah 55 verse 11, God's word does not return void. So that means the issue is the hearer's condition. Ang pagkakaiba po ay hindi po nakasalalay sa kung ano po ang itinuro. Kung hindi, ang pagkakaiba is what kind of heart receive what is preached. One heart is hardened,
another shallow, another crowded, and another receptive. So dahil dito, nagiging malalim at mapanuri po ang parable na ito. Sapagkat inililihis po nito ang atensyon mula po sa pagsisi po sa salita po at itinutuon na po ang pansin sa mismong nakikinig. So with this in mind, we can really say that the seed never changes. The soil does. Ang salita po ng Diyos ay mananatiling constant po yan. Pero ang puso po ng tao determine whether that unchanging seed is rejected, withers, is choked, or ito po ay magbubunga. In other words, the seed, the Word of God, is never the problem. That is why Jesus Himself identifies what the seed represents. It is the Word of God again na sinabi po yan sa Luke 8:11. This means, yung pong binhi ay hindi po opinion ng tao, ng religious tradition, o ng isa pong philosophical reflection. Sapagkat ito po ay God's own Word. Divine revelation, ito po isang divine truth and divine message sown into human hearts. Why is this? Because Jesus gives this interpretation Himself siya mismo. The seed is the Word of God in its proclaimed form. Ibig sabihin, ang binhi po ay ang salita po ng Diyos na ipinangangaral. Nagbitbit po ng buhay yung pong binhi in itself. Dahil ito po ay nagmumula po sa Diyos. More so, the Word of God carries truth, authority, conviction, and power. So both ang Hebrews 4:12 po at ang Isaiah 55:10-11 ay nagpapakita po na ang salita po ng Diyos ay katulad po yan ng ulan at ng binhi po accomplishes His purpose. So therefore, yung problema sa parable is never the quality of the seed. Sa pamamagitan po ng pagtukoy po sa binhi sa ganitong paraan, tinanggal po ng Lord yung pong lahat po ng excuse para sisihin ang mensahe. Pag magkaiba po ang outcome, ito po ay hindi dahil the word lacks life or truth. So lagi po natin pakatatandaan that the Word of God is perfect. It is powerful and sufficient. It is a good seed. Sa paanong paraan? It is a living seed. Let it be known, mga kapatid, na ang salita po ng Diyos ay hindi po isa pong dead information or isang empty religious speech. Kung hindi ito po ay nagbibit-bit po ng buhay within itself. As said in Hebrews 4:12, it is living and powerful. So kung paano po naglalaman ang natural seed ng principle ng buhay, gayon din po ang salita po ng Diyos ay naglalaman din po ng spiritual life at yung pong kapangyarihan to awaken or gisingin at mag-convict at mag-transform ng tao. Pangalawa, it is a divine seed. Kaya po sa Luke 8:11, Jesus identifies it as the Word of God. Ibig sabihin, ang source niya po ay heavenly, not merely human. Bit-bit po nito yung pong authority, yung pong katotohanan, at yung pong purity of God Himself. Why? Dahil ito po ay isang divine seed, there can be no flaws in its origin. Pangatlo, it is a powerful seed. Bakit ko po sinabi? Ang salita po ng Diyos does not merely inform the mind. Hindi po. Kundi kinukompronta po nito ang puso and accomplishes God's purpose na binanggit sa Isaiah 55:11. So hindi po ito babalik sa kanya na walang kabuluhan. Ibig sabihin, the seed has real effect wherever it is received. Pangapat, it is a fruitful seed. How so? Sa pamamagitan po ng kanya pong nature to produce life and harvest. Kaya nga sabi sa Psalms 1:3, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. So sinasabi po dito that the godly man is fruitful. Why? Dahil sa kanya pong relasyon po sa salita po ng Diyos. Kung saan tunay na tinatanggap po ang binhi, fruit follows.
sigurado po yan. Meron pong bunga pag tinatanggap talaga ng tunay. Finally, fifth, it is a proven seed. Paano po? Through all scriptures at sa kasaysayan po ng church, ang salita po ng Diyos has shown itself trustworthy and effective. Niligtas po nito ang mga makasalanan, sinanctify ang mga believers, binuo or itinayo po ang church at napagtagumpayan po at natagalan po ang bawat atake ng kaaway. Kaya nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 23, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. So ibig sabihin, ang mga mananampalataya po are born again through the word of God which lives and abides forever. Thus, the seed is living, it is divine, it is powerful, fruitful, and proven. In other words, the problem is never in the seed. Kaya po napakahalaga po na alam po natin ito. Bakit? Dahil kapag ang tao po ay hindi po nagbabago sa ilalim po ng preaching, kung minsan ay natutukso po ang tao to draw the wrong conclusion. Kaya hindi po natin pwedeng i-conclude that the Bible has no power. Bakit ko po sinabi? Dahil the scripture itself declares the opposite. Sa Hebrews 4:12, sinabi na nga it is living and powerful. Kaya po ang problema is never that the Bible is weak or it is outdated or ineffective, nor should we conclude na ang gospel po has no authority. We simply cannot. Bakit? Kasi po ang sabi ng Romans 1:16 for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. Ibig sabihin, bit-bit po ng gospel yung pong divine power and saving authority. Whether tanggapin or i-reject po ito ng tao. Same with us and our people. Huwag po nating isipin that the truth is defective. Remember, God's truth does not fail because men fail under it. Kaya nga inassure ng Isaiah 55:11 that God's word does not return void, pero ina-accomplish ang purpose nito. At kung minsan, ang purpose po is salvation and fruit. Habang sa ibang panahon, it is exposure, hardening, or judgment upon resistant hearts. So yung pong iba't ibang outcomes ay hindi po nagpapahayag ng isang deficiency sa katotohanan. Bagkos ito po ay nagpapahayag na yung pong difference kung papaano po tinatanggap ang katotohanan. Therefore, the failure is never in the seed. Nililinaw po ito ng parable sa pamamagitan ng pagpapakita na ang parehong binhi ay hinihasik po sa bawat uri ng lupa. So yung pong variation ay hindi po nakasalalay sa mensahe. Ito po ay nakasalalay sa kondisyon ng tagapakinig. One heart is hardened, another shallow, another crowded, and another receptive. This is why preaching can produce repentance in one person and indifference in another. The seed remains good in every case. Thus, pag ang tao po ay hindi po nagbabago, hindi po dapat nababawasan ng kumpiyansa po ng church or ng mananampalataya sa scripture, sa gospel, or sa divine truth. Again, ang problema is not with the word, but with the soil upon which it falls. So in conclusion, the word is not weak, it is not empty or ineffective. As number one, it can break hard hearts. Kaya nga sa Jeremiah 23 verse 29, is not my word like a fire and like a hammer that breaks the rock in pieces? Ibig sabihin, no heart is too hard for the word to confront if God grants entrance. Hindi lang po yan. Pangalawa, the word also can expose hidden sin. Kaya nga sa Hebrews 4:12-13, ang sabi rito, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account.
Sa madalit salita, pinapakita po nito that the Word discerns the thoughts and intents of the heart at iniiwanan po nakalantad ang mga bagay sa harapan po ng Diyos. Meaning, what man conceal inwardly, the Word has power to uncover. In fact, ang pangatlo, it can also save the lost, as found in James chapter 1 verse 21. At dagdag pa sa mga ito, pang-apat, the Word of God can sanctify believers na mababasa po natin sa John 17:17. The same Word that awakens sinners also continues shaping saints or believers. Furthermore, pang-lima, the Word can produce lasting fruit. Why is this? Kasi po, sa good soil, it bears 30-fold, 60-fold, and 100-fold. As said in Isaiah 55 verses 10 to 11. Ang salita po ng Diyos is like rain and seed, making the earth bring forth and bud. Pero lahat ng ito ay totoo only where it is truly received. Hence, the Word has power in itself, yet the parable teaches that its fruitful effect in a person is tied to genuine reception. A hardened, shallow, or crowded heart may leave the seed unproductive. Therefore, ulitin ko po, ang issue is not whether the Word can work, but whether kung ang puso will yield to it. Therefore, do not blame the seed for what the soil refuses to become. Remember, the Word can break, it can expose, it can save, it can sanctify, and produce fruit. But the hearer must not resist what God is sowing. And this is the first part of our discussion on the parable of the sower. So sa pagkakataon pong ito, alam ko po na napakarami po nating natutunan, especially kung bakit po iba't iba po ang responde po ng puso ng tumatanggap po ng salita ng Diyos. At alam ko po na lahat po tayo kinausap po ng Diyos at ang pinakamagandang response ay yung pong tanggapin po yung kanya po mga salita. That is why at this moment, allow me to pray for everybody as we seal this seed that has been given to us. Yuko natin na ating pumahulo, tayo po magpasalamat po sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon, sa napakagandang mensahe na binigay niyo sa amin. Salamat sa iyong po mga salita na isa pong binhi na itinatanim mo po sa aming mga puso, katulad ng parable of the sower. Lord, tulungan mo po kami na maging isang good soil, mga pusong handang makinig, handang tumanggap, at higit sa lahat ay handang sumunod po sa iyo. Turuan mo po kami to bear good fruit sa aming po mga salita at sa aming gawa at sa aming pong relasyon, sa aming pong mga kapwa, para makita po ng iba ang iyong pong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, thank you so much for sowing your powerful, divine, living, and fruitful word in us. Muli, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, ng glory, honor, praises, and thanksgiving. In the name of Jesus Christ, amen. Praise God, truly, this message is a seed that God is sowing into our hearts. Alam nyo, napakabuti po ng ating pong Diyos dahil pinapaalalahanan po tayong lahat tungkol po sa mahalagang mensahe na ito. Habang sa atin naman po mga first-time viewers, ang mensaheng ito ay hindi lamang po para mapakinggan po ninyo ngayon at mamaya ay makalimutan na. This message is for you. Ano po ang gagawin mo sa seed na ibinigay sa iyo? Alam niyo, ang pinakamagandang mangyari po rito ay mamunga po ito. Maging pagpapala para sa iyo at ganoon din sa iba. Hayaan niyo po yung seed na lumagok po sa inyo po mga puso, transform kayo, and it will begin when you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and by believing in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we're saved by grace through faith. Kaya po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you,
which also you receive and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na po tayong gagawin, tutuldok at hihinto na po tayo doon. Alam niyo po ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan sundin po natin ito. Diyan po natin mapapakita sa ating Panginoon na talagang tumatanim po sa good soil yung pong seed po na itinanim po sa atin or hinasik po sa atin. So ibig sabihin, kailangan po natin sundin ang gospel. Kaya lang, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, napakarami mong nagawang kasalanan, napakarami mong tao. Sabihin na natin, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso. Dahil yan po tinitignan ng ating Panginoon. Yung pong puso na pagsisisi, hindi po yung nakalipas mo, hindi yung pagkatao mo, hindi yung nakaraan mo, kundi yung ating pong genuine repentance. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin, and that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin natin ang ating pong mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po'y inilibing, tayo naman po'y ililibing natin ang ating pong mga kasalanan through water baptism. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po pagalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po yung nabuhay na magbuli after 3 days. So, dyan naman po papasok ang ating transformation, ating po regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yun sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Ano po ibig sabihin? Kung mapapansin po ninyo, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan pinipilit po natin magbago, 1, 2 buwan, pero sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit po? Sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi po nating power. Power to overcome all our weaknesses. Perhaps bad attitude, vices, or yung mga hindi magandang ginagawa po natin, yan ang tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng mga bagay niyan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong ito ay kailangan magandang po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po niyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this message na habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun yung taos puso na tayo po nagsisisi at humingi po ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng ating pong mga nagawang kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita
bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Muli, maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po ating po mga telephone numbers po sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po ng water baptism, or otherwise, you can directly message ang ating pong FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So again, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at pakikisa. I'm praying na patuloy po natin ingatan ang salita po ng Diyos at i-apply po natin sa ating po mga buhay. Isa puso po natin at maging mabuting lupa po at fruitful po ang bawat isa. So magkita-kita po tayo muli sa susunod po na Webes para po sa isa na namang meaningful at very timely message mula po sa ating pong Panginoon through His parables. God bless every one of you, and to God be all the glory.